Uh, Hello, everyone. My name is Abraham. And Magandang hapon. Ang pangalan ko ay si Abraham. now, assistant pastor has gave her baby birth. At ngayon ang ating assistant pastor na si Riza ay nanganak. And until she come back, I will give the message for you. Hanggang sa kanyang pagbabalik, ako muna ang magbibigay ng mensahe para sa inyo. Please pray for Riza and her family. Ay panalangin natin ang si Riza at ang kanyang pamilya. Today's title is Fountain of the Blessing. At ang pamagat ngayong araw na ito ay ang bukal ng pagpapala. Introduction. Panimula. Gospel is not something that makes us rich. Ang gospel o ang ebanghelyo ay hindi ito ang bagay na magpapayaman sa atin Or heal our disease. or magpapagaling ng ating karamdaman. Gospel is the life. Ang gospel o ang ebanghelyo ay ang ating buhay. Then why God gave us this gospel? At bakit binigyan tayo ng Diyos ng gospel? Many people try hard and work hard and struggle to solve their life problem. At maraming mga tao ang naghihirap at gumagawa ng napakarami para lang mabigyan ng solusyon ang buhay at problema nila. And not only life problem but also family problems. Hindi lang buhay problema, kundi maging ang mga problema sa pamilya. But as time goes by, it gets worse. At sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging pahirap ng pahirap. Why? Bakit? Is it because we are not kind enough? Dahil ba hindi tayo naging mabuti? Is it because we didn't work hard enough? Dahil ba hindi tayo gumagawa ng sapat? We didn't study? Hindi ba tayo nag-aaral? No. Hindi. The Bible is not telling about those things. Hindi ito ang sinasabi ng Biblia. Bible is telling about our mankind that we are spiritually dead. Ang sinasabi sa Biblia, ang tao ay spiritual na patay. Why we are spiritually dead? Bakit tayo spiritual na patay? When God created the world, Nung nilikha ng Diyos ang mundo, and there is the principle of creation. at mayroong prinsipyo na ginawa ang Diyos. Fish has to live in the water. Ang mga isda na masayang nabubuhay sa dagat, sa tubig. Fish comes out of the water, fish dies. Ang mga isda, kung sila ay lalabas sa tubig, sila ay mamamatay. Trees has to roots in the ground. Ang mga puno na nakaugat sa lupa. And birds have to fly in the air. At ang mga ibon na masayang lumilipad sa kalawakan. God gave mankind spirit. Ang tao ay binigyan ng Diyos ng espiritu. So our mankind has physical body but also spirit. At ang tao ay merong pisikal na katawan, na pangangatawan, at meron ding espiritu. What is more important to the mankind? Ano ang pinakamahalaga sa sangkatauhan? Physical body die and go back to the dust. Ang ating pisikal na katawan ay mamamatay at magiging alabok. But our spirit is eternal. Ngunit ang ating espiritu ay magpawalang hanggan. If we talk about trees, Kung pag-uusapan naman natin ang mga puno, is it roots is important or the tree that you can see is important? ano ba ang mahalaga? Ang ugat ba ang mahalaga o ang puno, ang katawan na nakikita natin ang mahalaga? Even though you cannot see the roots, roots is important. Kahit hindi natin nakikita ang ugat ang mahalaga. If you break the branch, Kung ating babaliin ang sanga, if the roots is alive, then branch will be restored. kung ang ugat ay buhay, ang sanga ay patuloy na mabubuhay. If you cut down the tree, Kung pinutol mo ang puno, even the tree is cut down, if the roots is alive, it will
sprout out and become tree. Kahit pa pinutol mo ang punong iyan, kung ang ugat ay buhay, ay ito ay magiging puno ulit at magkakaroon siya ng mga sanga. No matter how much outer part of the tree is beautiful, Kahit gaano pa kaganda ang puno, if roots dies, it will, as time goes by, the tree will dry and disappear. kung ang ugat ay patay, ito ay ganun din, ang katawan nito ay mamamatay at mawawala. What is the roots to the mankind? Ano ba ang ugat para sa sangkatauhan? It is spirits. Ang espiritu. Everything comes from our inside. Ang lahat ay nanggagaling sa ating kaloob-looban. Why our spirit is dead then? Bakit nga ba sinabing ang espiritu ay patay? This mankind has committed the original sin Dahil ang tao ay nagkaroon ng orihinal na kasalanan. What is this original sin? Ano itong orihinal na kasalanan? They disobeyed to God and they were separate from God. Hindi sila sumunod sa Diyos, kaya sila ay napahiwalay sa Diyos. Mankind was created in God's image, Ang sangkatauhan o ang tao ay nilikha na kalarawan ng Diyos. has to live with God together. At dapat ay mabuhay na kasama ang Diyos. But they disobeyed to the word of God and they were separate from God. We say that original sin. Ay hindi nila sinunod ang utos ng Diyos, kaya sila ay napahiwalay sa Diyos. Ito ang tinatawag na orihinal na kasalanan. Why they are suffering in our life? Bakit tayo nagdurusa sa ating buhay? Problems, conflict, crisis. Ang mga problema, ang mga komplikasyon, at ang mga krisis. Everyone is born after the separation from God. Ang lahat ay ipinanganak pagkatapos nating napahiwalay sa Diyos. Everyone lives separate from God. Ang lahat ay nabubuhay na nakahiwalay sa Diyos. Everyone has an original sin. Ang lahat ay merong orihinal na kasalanan. Because of this sin, Satan started to work in our life. Dahil dito sa orihinal na kasalanan na ito, kaya si Satanas ay nag-umpisang gumawa sa ating buhay. In the Bible, it says Satan was the murderer from the beginning. At sinasabi sa Biblia na si Satanas ay isang mamamatay tao mula sa simula pa lamang. Satan always tried to destroy people's life. Si Satanas ay lagi niyang sinisira ang buhay ng tao. And that is why, because of this, our spirit is dead. Ito ang dahilan kung bakit ang ating espiritu ay patay. That is why all people use and find the physical method. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay naghahanap ng sagot sa pamagitan ng pisikal na mga paraan. You need a lot of money. Kailangan natin ng maraming pera. You have to study hard, Kailangan nating mag-aral ng mabuti. work hard, Kailangan nating magsipag ng mabuti. kind to others. Kailangan nating maging mabait sa iba. They only know the physical method. Alam lang ng tao ay ang pisikal na paraan. Why? Their spirit is dead. Bakit? Dahil ang espiritual nila ay patay. They have no ability to think about God and believe in God. Wala silang kakayahan na isipin ang Diyos at gawin ang nais ng Diyos. Even because the life is so hard, even using physical body. At dahil nga ang buhay ay nagdurusa, kaya ang ginagamit na paraan ay ang ating pisikal. They cannot bear they cannot really find the way. Hindi nila mahanap ang tunay na daan. That is why they started to look for the pleasure, physical pleasure. At kaya ito ang dahilan kung bakit naghahanap sila ng mga pisikal na kaligayahan. Alcohol, Sa alkohol, gambling, sa mga paglalaro ng hindi maganda, cigarette, sigarilyo. and even more severe, it is drug. Ang pinakamalala ay ang droga. Without those things, they cannot live.
ang mga tao kapag wala nun, hindi sila mabubuhay. Then if you drink alcohol, then your life problem is finished. Kung ikaw ba ay iinom ng alcohol, ang buhay mo ba ay, ang problema mo ba sa buhay mo ay matatapos? More problems take place in your life. Napakaraming problema pa ang darating sa iyong buhay. We have to meet God again. Kailangan nating makita ang Diyos, makabalik sa Diyos. But our spirit is dead. Ngunit ang ating espiritu ay patay. We cannot find God who is spirit. Hindi natin makita ang Diyos kung saan siya ay isang espiritu. Everyone is living like this. Ang lahat ng tao ay nabubuhay dito. That is why God gave the life to us. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang buhay. What is this life? Ano itong buhay na ito? The life of resurrection. Ang buhay ng pagkabuhay. We need the life of resurrection Kailangan natin ang buhay ng muling pagkabuhay. because we are dead. Dahil tayo ay patay. We need the eternal life Kailangan natin ng buhay na walang hanggan. because we should not die again. Dahil hindi tayo dapat mamatay. Who can give this life to us? Sino ang nagbigay ng buhay sa atin? Who have this life? Sino ang may buhay? No one. Wala. That is why God promised to us, Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nangako sa atin. I will send the Messiah to you. Magpapadala ako ng Mesias sa iyo. He is not from the offspring of Adam. Hindi siya galing kay Adan. I will come down to you. Ako ay bababa papunta sa iyo. That is why the virgin will conceive and give birth. Ito ang dahilan kung bakit ang berhen ay nabuntis at nanganak. Conceived by what? Siya ay nagbuntis sa paanong paraan? Conceived by the Holy Spirit. Siya ay nagbuntis sa pamagitan ng banal na espiritu. That is why God promised the offspring of woman. Ito ang pangako ng Diyos na ang anak ng berheng babae. All Philippine people have to know what is original sin. Ang lahat ng mga Pilipino ay kailangang malaman nila kung ano ang orihinal na kasalanan. All people are born from here. Ang lahat ng mga tao ay pinanganak galing dito. Even a baby. Kahit ang sanggol. How lovely they are. Kahit gaano pa sila kaganda. But they are born in here. Ngunit sila ay pinanganak galing dito. All people are born inside of here. Ang lahat ng tao ay pinanganak mula dito. I will send Messiah to you. Ibibigay ko o ipapadala ko ang tagapagligtas sa iyo. And this Messiah is Christ. At ang tagapagligtas na ito ay si Kristo. What is Christ? Ano ang Kristo? He is the true King. Siya ang tunay na hari. The one who is working in your life. Siya ang gumagawa sa iyong buhay. I will defeat Satan as a true king. Tatalunin ko si Satanas bilang isang tunay na hari. Who can win over Satan? Sino ba ang makakagapi Pres- kay Satanas? President of America? Presidente ba ng Amerika? No one. Wala. That is why the wars are taking place in the world. Ito ang dahilan kung bakit ang mga gyera ngayon ay nangyayari sa buong mundo. Who can solve our sin problems? Sino ang nagbibigay ng solusyon sa ating kasalanan na problema? We cannot solve our sin problem by ourselves. Hindi natin mabibigyan ng solusyon ang ating orihinal na kasalanan sa pamagitan ng ating sarili. That is why Jesus come and died for us to wash out our sin. Ito ang dahilan kung bakit nandito si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. As a true priest. Bilang tunay na pari. Who can know the way to meet God? Sino ang nakakaalam ng daan patungo sa Diyos? Many religions say all religion is okay. Napakaraming mga relihiyon ang nagsasabi na ang mga relihiyon ay maganda o okay lang. You can meet God by your religion. Makamimit mo o makikilala mo ang Diyos o makakabalik ka sa Diyos sa pamagitan ng relihiyon. I can meet God by my religion. Makikilala ko o makikita ko ulit ang Diyos sa pamagitan ng aking relihiyon.
There is no other ways besides Walang Christ. ibang daan maliban kay Kristo. The only way that God has opened to meet God, the way to meet God is only Christ. Ang tanging daan para makabalik tayo sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Many people insist that we can go onto the top of the mountain in many ways. Maraming mga tao ang nagsasabi na makakarating tayo sa tuktok ng bundok sa maraming paraan. That is why we have to work hard. Kailangan nating magsipag ng mabuti. You have to kind to others, Kailangan nating maging mabait sa ibang tao. help others. Tulungan ang mga ang iba. You have to pray a lot. Kailangan nating manalangin ng napakarami. And you do this so hard and you can reach to the top. At kapag ginawa mo ito, ikaw ay makakarating sa tuktok. Can we really reach to God? Sa pamagitan ba nito, maaabot ba natin ang Diyos? This Satan is deceiving people like that. Si Satanas ay nililinlang niya ang tao sa pamagitan nito. If we really know ourselves, we cannot meet God by ourselves. Kung kilala natin ang ating sarili, alam natin na hindi natin maaabot ang Diyos sa pamagitan ng ating sarili. That is why I come to this earth. Ito ang dahilan kung bakit dumating si Jesus dito sa mundo. That is why God came to us. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay pumarito sa atin. That is why Jesus said, I am the way. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na ako ang daan. No one comes to the Father except through me. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin. And when we accept Jesus Christ, At kung tayo ay tatanggap kay Jesus bilang Kristo, this life comes inside of me. ang buhay na ito ay papasok sa akin. Because Jesus died and resurrected. Dahil si Jesus, ang Kristo ay nabuhay na maguli. He didn't die, but he ascended to heaven. Hindi siya namatay, ngunit siya ay pumunta sa langit. And when we accept Jesus Christ in His name, Kung tayo ay tatanggap kay Jesus sa kanyang pangalan, the resurrection, eternal life will come inside of us. ang pagkabuhay na magmuli at ang buhay na walang hanggan ay darating sa atin at papasok sa ating buhay. And our spirits At ang ating espiritu gets alive again. ay mabubuhay muli. Our tree, the roots has to gets alive. Ang ating puno, ang ating ugat ay dapat na mabuhay. Unless the tree's roots is dead, we cannot solve this tree's problems. Maliban na lamang kung ang ugat ng punong ito ay patay, hindi na natin ito mabibigyan ng solusyon. Today's Bible scripture it says Ngayon sa Biblia ay sinasabi in verse 28, Sinasabi sa 28, it says that God blessed them. at sinabi, pinagpala sila ng Diyos. Where does blessing come from? Saan nga ba nanggagaling ang pagpapala? Many people think like that. Maraming mga tao ang nag-iisip ng ganito. Why the Garden of Eden is so good? Bakit ang hardin ng Eden ay napakaganda? Because there are a lot of fruits that you can eat. Dahil napakaraming prutas na pwede mong kainin. Because you don't have to work hard. Dahil hindi mo na kailangang magtrabaho o magsipag. Because you can sleep whenever you want. Dahil matutulog ka na lang kahit anong oras mo gusto. Many people think that is the blessing. Maraming tao ang nag-iisip na ito yung biyaya. Blessing does not come from Garden of Eden. Ang pagpapala ay hindi galing sa hardin ng Eden. In today's Bible scripture it says, God blessed them. At dito sa Biblia ay binasa natin na pinagpala sila ng Diyos. Where does all these blessings comes from? Saan ang gagaling ang lahat ng pagpapalang ito? Blessing comes from God. Ang biyayang ito ay nanggagaling sa Diyos. You have to believe that. Kailangan mo itong paniwalaan. The fountain of the blessing is God. Ang bukal ng biyaya ng pagpapala ay sa Diyos. Then what is the blessing? Ano ang biyaya o pagpapala?
The fruit is not the blessing. Ang bunga ay hindi pagpapala o biyaya. Image of God is blessing. Ang imahe ng Diyos ang tunay na biyaya. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 it says, Sa 2 Korinto 4:4, Christ is the image of God. si Kristo ang imahe ng Diyos. Even Adam and Eve, God gave Christ to them. Kahit kay Adan at Eva, ibinigay ng Diyos si Kristo. Many people think other thing is blessing. Maraming tao ang nag-iisip na ang ibang bagay ay biyaya. But in the Bible, it says, Genesis chapter 3, after they committed sin, when they lost this image of God, they lost all blessings. Ngunit sinasabi sa Biblia, sa Genesis, na ang lahat ay naiwala ang pagpapala. What is the blessings to us? Ano nga ba ang pagpapala para sa atin? When our spirit gets alive again, Kung ang ating espiritu ay mabubuhay muli, everything gets restored. ang lahat ay maipapanumbalik o mairerestora. Little by little. Paunti-unti. Why little by little? Bakit kaya paunti-unti? We have to know what is gospel. Kailangan nating malaman kung ano ang gospel. Even though we receive gospel, we still have problems left. Kahit pa natanggap natin ang gospel, meron pa rin tayong mga problema. Why those things are still left behind? Bakit may mga ganun pa rin tayong bagay na naiiwan? God wants us to know deeper about Christ. Nais ng Diyos na malaman natin ng malalim kung ano o sino ang Kristo. And God wants us to know that even if we become children of God, like Adam and Eve, we need Christ. Nais ng Diyos na kahit tayo ay mga anak ng Diyos, katulad ni Adan at Eva, ay kailangan natin si Kristo. If we receive this image, if we restore the image of God, Kung ating maipanumbalik ang imahe ng Diyos, and Christ rules our life, at si Kristo ang namumuno sa ating buhay, we live. God changed our life, not the level of ourselves. babaguhin ng Diyos ang ating buhay, hindi ito katulad ng sarili natin. In chapter 1 verse 31 it says, At sinasabi sa Kabanata 1:31, God saw everything that He had made. nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa. It was very good. At sinabi niya na ang lahat ng ito ay maganda. Not the good that I want, Hindi ang gusto ko, but the good comes from God. ngunit ito ang gusto na nanggagaling sa Diyos. How can I save others? Paano ko maililigtas ang iba? God changed us as an evangelist Tayo ay binabago ng Diyos bilang mga ebangelista to do the word evangelization. upang gawin ang gawain ng pang-ebanghelisasyon. And that's the blessing that we have to restore. Ito ang pagpapala na kailangan nating maipanumbalik. Not earning a lot of money, no. Hindi ang pagpaparami o ang paggawa ng napakaraming pera. God wants for us to do word evangelization. Ang nais ng Diyos ay gumawa tayo ng gawaing pang buong mundong ebanghelisasyon. That is what God seems good. Ito ang nais ng Diyos na maganda. Then where these blessings comes from? At saan nga ba nanggagaling ang pagpapalang ito? In today's Bible scripture it says, God blessed them and God say to them. At sinasabi sa binasa nating ngayong mensahe ay pinagpala sila ng Diyos at sinabi niya, This blessing comes through the word of God. ang pagpapalang ito ay nanggagaling sa salita ng Diyos. That is why you should not leave God. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin dapat
iwan ang Diyos. All the blessings comes through the word of God. Ang lahat ng pagpapala ay nanggagaling sa salita ng Diyos. You should always remind Kailangan mo laging alalahanin, what Satan's do. ano ang ginawa ni Satanas? Satan deceived Adam and Eve to disobey the word of God. Nilinlang ni Satanas si Adan at Eva upang hindi makatanggap ng salita ng Diyos And leave the word of God. at mabuhay sa salita ng Diyos. That Satan is still working and attacking us like that. Ito ang ginagawa ni Satanas at inaatake niya tayo sa pamagitan nito. This Satan never let you hear the word of God. Ang nais lamang ni Satanas ay hindi mo marinig ang salita ng Diyos. Because all blessings comes from the word of God. Dahil ang lahat ng mga pagpapala ay nanggagaling sa salita ng Diyos. And through the word of God, what takes place is restoration. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang mangyayari ay maipapanumbalik ang lahat. Why our family have this problem? Bakit ang aking mga pamilya ay nagkakaroon ng ganitong problema? Why there are many problems in our life? Bakit napakaraming mga problema sa buhay? We lost the word of God. Dahil naiwala natin ang salita ng Diyos. You have to always stick to the word of God. Kailangan natin na laging panghawakan ang salita ng Diyos. God is a farmer, Ang Diyos ay malayo. and the great tree is Christ. At ang puno ay si Kristo. And there is branch here. At merong sanga. And the fruits bears on branch. At ang mga sanga nito ay magkakaroon ng mga bunga. I cannot draw well. Hindi ako marunong magguhit. Farmer works. At ang mga manggagawa ay gumagawa. Farmer is God. Ang manggagawa na ito ay ang Diyos. Plant the tree of grape. Siya ang nagtanim ng puno. And the tree of grape is Christ. At ang punong ito ay si Kristo. This tree gets all the energy from the ground. At ang punong ito ay kumukuha ng lahat ng mga lakas mula sa ilalim. And this energy goes through the trees, and then at the end, where it goes to branch. At ang lakas na ito na nanggagaling sa ilalim ay pupunta sa taas sa katawan patungo hanggang sa sanga. This branch is us. At ang mga sanga na ito ay sumisimbolo sa atin. Farmer works, tree get the energy, but who get the fruits? Ang manggagawa ay nagtatanim at tayo ang ang puno na ito ay nagkakaroon ng bunga. At sino ang mga bunga? Fruits bears on branch. At ang mga bunga na ito ay nanggagaling sa sanga. But what happens? This branch separates from the tree. At ano ang mangyayari kung ang sanga na to ay mapapahiwalay sa puno? In the Bible, it says it will dry on the ground, and then later it will be burned by the At farmer. sinasabi sa Biblia na ito ay matutuyo at susunugin ng manggagawa. If we just stick on the word of God, Kung tayo ay laging nakadikit sa salita ng Diyos o pinanghahawakan ang salita ng Diyos. on the accurate time schedule, the fruits will bear. At darating ang tamang oras na tayo rin ay magkakaroon ng bunga. Where the blessings comes from? Saan ang gagaling ang pagpapala? The word of God. Sa salita ng Diyos. So always be at the place where the word of the gospel proclaims. Nawa ay lagi tayong naroroon kung saan ipinapahayag ang salita ng Diyos. It seems nothing but little by little you're receiving the energy. Kung titingnan natin, parang wala lang, ngunit sa patuloy nating ng pakikinig ay makakatanggap tayo ng tunay na kalakasan. And later it will bear fruits. At ikaw ay magkakaroon ng bunga. If we see people like the one who is used by God, Kung titingnan natin ang mga tao na ginagamit ng Diyos,
They are always at the place where the Word of God is. Sila ay naroroon sa lugar kung saan ipinoproklama ang salita ng Diyos. So don't always stick to the Word of God. Kailangan nating panghawakan ang salita ng Diyos. All the curses, disaster happened when Adam and Eve were separate from the Word of God. Ang lahat ng sumpa at mga pagdurusa ay naranasan ni Adan at Eva. Satan is alive Si Satanas ay buhay. and still attacking you like that. At hanggang ngayon, siya ay inaatake ka. But once you are children of God, you just need not to be deceived by Satan. Ngunit kung ikaw ay nakabalik at ikaw na ay anak ng Diyos, hindi ka na malilinlang ni Satanas. What is the background of the children of God? Ano nga ba ang nasa likuran ng mga anak ng Diyos? Jesus has the authority of heaven and the earth. Si Jesus ang siyang may otoridad sa langit at lupa. With the power of the throne, He works with us. At sa kanyang kapangyarihan at kapangyarihan ng trono, siya ay gumagawa sa atin. That is why in the name of Jesus Christ, the darkness, Satan defeated. Ito ang dahilan kung bakit sa pamagitan ng pangalan ni Jesucristo, si Satanas ay natalo. So if you can really pray, the victory is guaranteed. Kung tayo ay tunay na nananalangin, ang tagumpay ay tiyak na ipinangako sa atin. And if you stick to the Word of God, everything will be restored. At kung tayo ay pinanghahawakan natin ang salita ng Diyos, ang lahat ay maipapanumbalik sa atin. May Jesus Christ rule your life. Nawa, si Jesus ang siyang mangunguna at mamuno sa iyong buhay. Let us pray. Tayo'y manalangin. Father God, thank you very much. Ama namin, maraming salamat. Thank you for your graceful salvation. Maraming salamat sa grasya ng pagliligtas. Give us the grace so that we can stick to the Word of God. Naway bigyan mo kami ng grasya na mapanghawakan namin ang salita ng Diyos. And let us really enjoy our background through the prayer. At nawa ay magkaroon kami ng tunay na kasiyahan na sa pananalangin. So that we can really enjoy the blessing of the world evangelization. Upang tunay na matamasa namin ang paggawa ng pangbuong mundong ebanghelisasyon. By the grace of the Lord Jesus Christ and the infinite love of God and the dwelling, guidance, and working of the Holy Spirit upon the head of all the evangelists, God will be with them from now and forever. Amen. Amen. Thank you very much.